Kung nakakita ka ng video o post sa Facebook na may nakasulat na approved na ang Universal Social Pension at parang gusto mo nang mag-celebrate dahil sa wakas, darating na raw ang dagdag na pension mo. Sandali lang muna, mga kababayan. Bago ka pumunta sa barangay, bago ka mag-abala sa pagkuha ng requirements, bago ka pa mag-usap-usap sa mga kapitbahay mo tungkol dito, gusto kong makausap kita ng ilang minuto. Dahil ang totoo, may mga video na kumakalat ngayon na nagsasabing approved na ito, may specific na halaga pa nga silang binibigay, may petsa pa ng release. Pero ang problema, hindi totoo ang mga iyon. Hindi pa ito approved. At kung magpapatuloy ka sa paniniwala rito, baka ikaw pa ang malugi o mas malala, baka ikaw pa ang mas scam. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw at diretsahan kung ano talaga ang totoong status ng Universal Social Pension Bill ngayong 2026. Ipapakita ko rin sa iyo kung paano makikilala ang mga peking video na kumakalat online dahil marami na sa mga ito ang na-verify ng mga independenteng fact-checker na artificial intelligence lang o AI generated. Ibig sabihin, ginawa lang iyon para linlangin ang mga senior citizen tulad mo. At sa huli, ituturo ko sa iyo kung saan ka dapat pumunta para sa tunay at opisyal na impormasyon para hindi ka na kailanman ma-confuse sa mga ganitong issue. Kaya kung isa kang SSS pensioner, GSIS retiree, senior citizen o kahit kamag-anak lang ng isang pensyonado, panatilihin mo ang panunood hanggang dulo dahil importante ito hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga mahal mo sa buhay. Magsimula tayo sa pinaka-basic na tanong. Ano nga ba talaga ang Universal Social Pension? Ang Universal Social Pension o USP ay isang panukalang batas. Proposal pa lang ito, hindi pa batas, na naglalayong bigyan ng buwanang pensyon ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas, hindi lang iyong mga indigent o walang ibang kinikita. Ngayon, ano ba ang meron tayo ngayon? Meron tayong Social Pension for Indigent Senior Citizens o SOCPEN sa ilalim ng batas na Republic Act 1974 na naamyendahan ng RA 11,916. Ito ay nagbibigay ng 1,000 piso kada buwan, pero para lang ito sa mga senior citizen na itinuturing na indigent. Ibig sabihin, wala silang stable na kita, wala silang pensyon mula sa ibang pinagmulan, at karaniwan ng mahina na ang kalusugan o walang sapat na suporta mula sa pamilya. Milyon-milyong Pilipino ang nakikinabang dito, pero hindi pa ito universal dahil hindi lahat ng senior citizen ang kasali. Ngayon, ang layunin ng Universal Social Pension Bill ay palawakin ito. Ang gusto ng mga mambabatas na naghain nito tulad ni Congressman Miro Kimbo at iba pang mga kasamahan niya sa Kongreso ay makatanggap ng buwanang pensyon ang lahat ng senior citizen, kasama na yung mga tumatanggap na ng SSS o GSIS pension na sa kasalukuyang batas ay hindi pa sakop ng SOCPEN. Sa madaling salita, kung ikaw ay isang SSS pensioner o GSIS retiree at ngayon ay hindi ka kwalipikado sa social pension dahil meron ka ng ibang pensyon, ang layunin ng bill na ito ay baguhin iyon para makatanggap ka rin ng dagdag na tulong mula sa gobyerno bukod pa sa iyong regular na pensyon. Maganda ito, hindi ba? Kaya nga maraming senior citizen ang excited dito at kaya rin nga marami ang biglang nagpapaikot ng balita na approved na. Pero dito ako gustong maging tapat sa iyo dahil ayaw kong pangakuan kita ng bagay na hindi ko sigurado at ayaw ko ring linlangin kagamit ang mga bagay na hindi pa totoo. Ngayong Hulyo 2026, ang Universal Social Pension Bill ay hindi pa batas. Proposal pa lang ito. Narito ang tunay na kasaysayan nito para maintindihan mo kung nasaan na talaga ito. Noong 2024, isang bersyon ng panukalang batas na ito
na kilala bilang House Bill 10,423 ay pumasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara de Representantes o House of Representatives. Ibig sabihin, inaprubahan na ito ng mga kongresista noon. Pero para maging batas, kailangan ding aprubahan ito ng Senado at pagkatapos ay pipirmahan ng Pangulo. Hindi ito nangyari noong 2024. Hindi ito naipasa ng Senado bago natapos ang termino ng Kongreso, kaya bumalik ito sa umpisa. Ngayong bagong Kongreso, muling isinampa ang panukalang batas na ito at may progreso na naman itong ginagawa. Noong Enero 2026, inaprubahan ng House Special Committee on Senior Citizens ang isang bagong bersyon nito, isang substitute bill na muling naglalayong isama ang mga SSSs at GSIS pensioner bilang mga benepisyaryo ng Universal Social Pension. Magandang balita ito dahil ibig sabihin umuusad pa rin ang proseso. Pero mahalagang malaman mo, ang pag-apruba ng isang committee ay hindi pa pag-apruba ng buong Kamara at ang pag-apruba ng Kamara ay hindi pa rin pag-apruba ng Senado. Marami pang hakbang ang kailangang tapusin bago ito maging ganap na batas. Kaya kung may nakikita kang video na nagsasabing approved na o signed na into law at hindi nila sinasabi kung sino talaga ang nag-aproba nito, kung ang House Committee lang ba, o buong House, o Senado, o pati na Pangulo, dapat mag-alerto na ang loob mo. Dahil sa totoong balita, laging malinaw kung anong yugto ng proseso ang narating. Sinasabi nila kung committee level pa, kung House plenary na, o kung Senate na ang kasalukuyang hinaharap nito. Kung ang isang video ay hindi nagpapaliwanag ng ganitong detalye, at basta na lang nagsasabi ng approved ng walang specifics, malaking senyales iyon na hindi ito galing sa maaasahang source. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang bagay, ang mga specific na halaga na kumakalat online. May mga video na kumakalat at ito ay kinumpirma na ng mga independyenteng fact-checker bilang AI-generated o gawa-gawa lamang na nagsasabing may 6,500 pisong universal pension na raw approved at ire-release simula Mayo. Hindi totoo ito. Ito ay ganap na kasinungalingan at ginawa lamang gamit ang artificial intelligence para makagawa ng mga video na parang totoong balita, kumpleto pa nga sa boses at presentasyon na parang isang tunay na podcast o news report. Ilang YouTube channel din ang na-flag dahil dito at libu-libo ng manonood ang nadala ng maling impormasyong ito. Ano ba talaga ang totoong halaga na pinag-uusapan sa panukalang batas? Batay sa mga dokumento at ulat mula sa Kongreso, ang bill ay naglalayong magbigay ng 500 piso hanggang 1,000 piso kada buwan, depende sa edad ng senior citizen. Halimbawa, sa ilang bersyon ng panukala, ang mga senior citizen na edad 60 hanggang 69 ay makatatanggap ng 500 piso kada buwan, at ang mga edad 70 pataas ay makatatanggap ng 1,000 piso kada buwan. May ibang bersyon naman na nagsasabing ang mga bagong turning 60 ay magsisimula sa 500 piso, tataas ng 200 at 50 piso kada taon hanggang umabot sa 1,000 piso pagkalipas ng 2 taon. Malayo ito sa 6,500 piso na kumakalat sa mga pekeng video. Kaya kung may nakita kang video na nagsasabi ng halagang mas malaki kaysa dito, o kaya naman ay masyadong pabango ang pangako, alalahanin mo. Kung parang masyadong maganda para maging totoo, malamang hindi nga totoo. Bakit ba kaya ganito karaming peking video ang lumalabas ngayon? Kailangan nating maintindihan ito dahil hindi ito nagkataon lamang. Sa mga nagdaang buwan, tumaas ang inflation sa Pilipinas at maraming senior citizen ang nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin, gamot at pagkain. Dahil dito,
Likas lamang na maraming senior citizen ang uhaw sa mabuting balita at desperado ng makarinig ng anumang tulong na darating. Sinasamantala ito ng mga gumagawa ng peking video. Sila ay gumagawa ng mga content na ang pamagat ay parang totoong balita. Gumagamit sila ng mga larawan ng Pangulo na yakap-yakap ang mga senior citizen. Mga larawan na kinuha mula sa ibang okasyon at ginamit lang muli sa ibang konteksto para akalain mong bago at may kinalaman sa Universal Social Pension. Ginagawa nila ito dahil alam nilang kapag ikaw ay excited at umaasa, mas malamang na i-share mo ang video, mag-comment ka at manood ka hanggang dulo at doon sila kumikita mula sa mga views at engagement. Pero higit pa riyan, mas malaking panganib pa ang naghihintay. Minsan, ang mga peking balitang ganito ay ginagamit din bilang pang-akit, papunta sa scam. Halimbawa, may mga fake na website o fake na social media page na gumagaya sa opisyal na logo ng National Commission of Senior Citizens o NCSC at doon ka hinihikayat na mag-apply o magbigay ng personal na impormasyon, pangalan, address, numero ng cellphone, kahit account number sa bangko para raw maklaim mo ang bago mong pensyon. Sinabi na mismo ng Department of the Interior and Local Government na may mga fake website na gumagamit ng NCSC logo para linlangin ang publiko. Kung may hihingi sa iyo ng personal na impormasyon o bank details dahil lang sa bagong approved na pension, mag-ingat ka ng husto dahil malamang scam ito. Kaya ngayon, ano ang dapat mong gawin para hindi ka madali ng mga ganitong peking balita? Una, tandaan mo itong simpleng patakaran. Kung wala pang Implementing Rules and Regulations o IRR na inilabas ng DSWD o NCSC, ibig sabihin, hindi pa ito ganap na naipapatupad. Ang IRR ay ang mga detalyadong panuntunan kung paano talaga mag-a-apply, sino ang eksaktong kwalipikado, at kailan magsisimula ang pagbibigay. Ito ay ginagawa lamang pagkatapos na maging batas ang isang panukala. Kung walang IRR, walang application, walang enrollment, at walang payout, kahit anong sabihin ng isang video sa YouTube o post sa Facebook. Pangalawa, laging balikan mo ang opisyal na mga channel, ang DSWD sa pamamagitan ng kanilang mga regional field office at national website ay regular na naglalabas ng mga paalala tungkol dito. Ganoon din ang National Commission of Senior Citizens. Kung talagang naging batas na ang Universal Social Pension, sigurado akong ito ay malaking balita. Hindi lamang mula sa iisang YouTube channel, kundi mula sa mga kilalang news organization, mula sa opisyal na Facebook page ng Malacanang, mula sa Senado at Kamara. Hindi ito magiging eksklusibo lamang sa isang video na may kakaibang pamagat at AI-generated na boses. Pangatlo, alamin mo ang mga tanda ng AI-generated o peking content. Karaniwan, ang mga ito ay may sobrang emosyonal na headline, may salitang approved na, last call, o mag-claim na bago maubusan na nagbibigay ng maling pakiramdam ng pagmamadali. Madalas din, hindi malinaw ang boses ng nagsasalita, parang robotic o hindi natural ang intonasyon at kadalasan ay walang malinaw na petsa o source ng balita. Kung titingnan mo rin ang channel mismo, minsan bago palang gawa ang channel o walang malinaw na history ng pagko-cover ng ibang balita tungkol sa pensyon. Ito rin ay mahalagang senyales. Ngayon, gusto ko ring linawin sa iyo, mga kababayan, na hindi ko ito sinasabi para pahinain ang loob mo o para sabihing walang pag-asa ang panukalang batas na ito. Sa katunayan, may progreso itong ginagawa at maganda ring balita iyon. Ang House Special Committee on Senior Citizens ay aktibong ginagawa ang trabaho nila dito. At may mga senador din, tulad ni Senator Amy Marcos, na dating nagpahayag ng suporta rito. Ang National Commission
of Senior Citizens mismo ay naglunsad ng isang kampanya na tinatawag na 1,000,000 lagda para sa matatanda na naglalayong hikayatin ang Kongreso na mabilis na ipasa ang panukalang batas na ito. Kaya oo, may pag-asa ito at malamang na darating din ang araw na ito ay maging batas. Pero hanggat hindi pa ito nangyayari, mas mabuting maghintay tayo ng may tamang kaalaman kaysa masilaw sa mga pangakong hindi pa dapat ipangako. Alam ko rin na para sa marami sa inyo, itong hintayan na ito ay mahirap. Marami sa inyo ang matagal nang nagtitiis sa maliit na pensyon habang tumataas ang presyo ng gamot, pagkain, kuryente. Naintindihan ko kung bakit ang bawat balitang may salitang approved o dagdag na tulong ay nagbibigay ng pag-asa. Pero dahil dito rin kaya nais kong maging tapat sa iyo. Mas gugustuhin kong sabihin sa iyo ang totoo kahit hindi paganap na maganda, kaysa bigyan ka ng maling pag-asa na sa huli ay magdudulot lang ng disappointment o mas malala, magiging daan para maloko ka. Habang hinihintay natin ang tunay na progreso ng Universal Social Pension Bill, mahalagang alam mo rin kung ano ang mga umiiral ng benepisyo na maaari mong ma-access ngayon para hindi mawalan ng oras habang naghihintay. Kung ikaw ay isang indigent na senior citizen at wala pang naitatalang benepisyo mula sa SOCPEN, maaari kang pumunta sa iyong city o Municipal Social Welfare and Development Office para mag-apply. Kung ikaw naman ay SSS pensioner, tuloy-tuloy ang regular mong pension bawat buwan. At kung may mga tanong ka tungkol sa iyong ACOP o Annual Confirmation of Pensioners, sa mga banking rules o sa dagdag na pensyon mula sa mga naunang batas, maaari mong tawagan ang opisyal na hotline ng SSS sa numerong 1455. Kung GSIS pensioner ka, ang kanilang hotline ay 88474747. At kung may pinaghihinalaan kang scam o pekeng balita na may kinalaman sa iyong pensyon, maaari mo ring i-report ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa numerong 870-870-87, lalo na kung may kinalaman ito sa iyong bank account o ATM. Isa pang mahalagang aksyon na maaari mong gawin ngayon, kausapin mo ang iyong mga kapamilya, kapitbahay at kaibigan, lalo na iyong mga hindi gaanong sanay gumamit ng internet tungkol sa mga peking video na ito. Marami sa mga senior citizen na naloloko ay hindi dahil sila ay madaling paniwalain, kundi dahil walang nagpaalala sa kanila kung ano ang dapat pagbantayan. Isang simpleng pag-uusap, isang paalala na hintayin muna natin ang opisyal na anunsyo ay maaaring makatulong ng malaki para maiwasan ang panloloko sa pamilya mo. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong balikan natin ang mga pangunahing punto na napag-usapan natin ngayon. Una, ang Universal Social Pension Bill ay hindi pa batas ngayong Hulyo 2026. Proposal pa ito kahit umuusad na ito sa proseso ng Kongreso. Pangalawa, ang mga video na nagsasabing approved na may specific na malaking halaga tulad ng 6,500 piso ay kinumpirma ng pekeng balita, gawa-gawa lamang gamit ang artificial intelligence. Pangatlo, ang tunay na iminumungkahing halaga sa panukalang batas ay nasa pagitan ng 500 piso hanggang 1,000 piso kada buwan, depende sa edad, at hindi ito magiging epektibo hanggat hindi ito naging ganap na batas at may kasamang implementing rules and regulations. Pang-apat, ang tanging maaasahang source ng impormasyon tungkol dito ay ang opisyal na website at social media ng DSWD, ang National Commission of Senior Citizens, at mga kilalang news organization, hindi mga random na video na may sensationalized na pamagat. At panlima, kung may hihingi sa iyo ng personal na impormasyon o pera dahil sa bagong pensyon, huwag kang basta magtitiwala, mag-ingat, at kung kinakailangan,
tumawag sa opisyal na hotline para i-verify. Ang layunin ko sa pagbabahagi ng video na ito ay hindi para pababain ang pag-asa mo, kundi para protektahan ka. Dahil sa dami ng balitang kumakalat ngayon, mahalagang alam mong hindi ka nag-iisa sa pagtatanong kung alin ba ang totoo. At bilang isang channel na dedicated sa pagbibigay ng tapat na balita tungkol sa iyong pensyon, SSS, GSIS, at ibang benepisyo mula sa gobyerno, pangako ko sa iyo na ipapaalam ko sa iyo agad kapag talagang naging batas na ang Universal Social Pension. Hindi ako magsasabi ng approved hanggat hindi ko ito na-verify sa opisyal na mga source, at hindi ako gagamit ng mga sensationalized na headline na maaari lang lumigaw sa iyo. Kaya para sa ngayon, mga minamahal kong pensyonado, mga kababayan, panatilihin nating bukas ang isip, mag-ingat sa mga peking video at magtulungan tayo na ipaalam sa ibang senior citizen ang totoong impormasyon. Kung may kilala kang lolo, lola, kapitbahay o kamag-anak na baka nakita na rin ang mga peking video na ito, i-share mo sa kanila ang video na ito para malaman nila ang totoo bago pa sila maloko. Salamat sa panonood ninyo hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong sa iyo, i-like mo ito, mag-subscribe sa channel na ito, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuhuli sa susunod na update, lalo na kapag meron ng totoong progreso tungkol sa Universal Social Pension Bill. Mag-ingat po tayong lahat at hanggang sa susunod na video.